Tinambakan nga po ng Oklahoma City Thunder ng 36 points ang Orlando Magic 128-96 na pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander na nagtala ng 20 points sa loob ng 28 minutes. Dahil dyan na-extend na nga ng kanilang team sa 2 games ang winning streak at umangat sa 40 wins, 11 losses ang record bilang top 1 pa rin sa Western Conference. Nakabawi na rin naman sila ngayon mula sa nakakahiya nilang mga pagkatalo matapos silang makakuha ng dalawang magkasunod na impressive win kontra sa Denver Nuggets at Orlando Magic. Pero ayon sa ilang mga analyst, malinaw na marami pa ring adjustment ang dapat gawin ng OKC kung gusto man nilang magsunod-sunod ang panalo. Puro rin naman nga undermanned o kulang ang lineup na kanila mga tinalo kaya hindi dapat magpakampante sa mga susunod na laro ngayong season, lalo pat hindi pa rin naman nila nakukumpleto o hindi pa sila nakakatapat ng kumpletong lineup o kumpletong contender sa mga susunod na araw. Samantala, opisyal na nga pong isinakatuparan ng Los Angeles Clippers at Cleveland Cavaliers ang kanilang trade sa pagitan nina James Harden at Darius Garland. Kasabay ng paglabas ng ganitong balita, agad na ngang nagsalita si James Harden kung saan sinabi nito sa interview malaki ang kanyang pasasalamat sa management ng Los Angeles Clippers dahil binigyan siya nito ng pagkakataong maglaro sa kanyang hometown. Nilinaw rin naman ito, hindi siya nag-request ng trade sa Clippers sadyang nagkasundo lamang silang dalawa ng kanyang kupunana na maghiwalay na ng landas. Hindi na rin naman nga daw nag-work out ang kanilang partnership ng Clippers sa sunod-sunod na talo kaya hindi na nga nila nakikita ang isa't isa na mananalo ng championship sa mga susunod na taon. Kaya binigyan nga siya ng pagkakataon sa Cavaliers na mag-rebuild ng lineup. Naniniwala siya na meron siyang malaking chance ang mag-compete sa team na ito. Pero sa kabila niya ng sinabi ni Harden, may ilang mga fans ang naniniwala na ang rason ng pag-alis ni Harden sa Clippers dahil tinitipid nga siya nito pagdating sa kontrata kaya mas gusto nitong lumipat ng ibang kupunan na magbibigay sa kanya ng malaking pera. Sa kabilang banda, nagkaroon rin naman ng impressive run ang Los Angeles Lakers sa kanilang road trip sa pagkakaroon ng 5 wins, 3 losses bago sila bumalik sa kanilang bahay sa Los Angeles. At dahil papalapit na ang deadline, magfo-focus nga sila bukas at sa mga susunod na araw sa pagkuha ng mga bagong players sa market. Ang kaso na ibalita na imposible nang makuha ng Lakers ang kanilang target na si Giannis Antetokounmpo. Bukod sa wala silang masyadong batang player na maipang-o-offer sa Milwaukee, meron na lang naman sila ngayong hawak na isang tradable future first round pick. Kaya wala silang panama o laban man lang sa ibang kupunan na gustong kumuha kay Giannis kagaya ng Golden State, Minnesota at Miami Heat. Pero ayon sa binalita ni Mark Stein, kung sakaling hindi ma-trade si Giannis Antetokounmpo ngayong trade deadline at maging available sa off-season, dito na sila magkakaroon ng malaking tsansang makuha siya sa Milwaukee. Inaasahan na aalis na next year si LeBron sa Lakers kaya magkakaroon sila ng napakalaking cap space. Kailangan lang ng umasa ng Lakers na hindi ma-trade si Giannis sa mga susunod na araw at kailangan nilang maghintay hanggang sa off-season.